3 araw bago ang confirmation of charges hearing ni FPRRD sa kasong Crimes Against Humanity. Wala pang nagtitipon na supporters sa The Hague, Netherlands. Narito ang agenda report ni Kevin Manalo live mula sa ICC. Kevin, tama ba wala pang mga nag-aabang na dyan? Hindi ba't nung unang beses ay talagang dyan na tumitira yung ibang mga supporters? Yes, Corina. All roads lead to ICC. Itong inaasahan natin sa mga darating na araw. Mapa-supporters man o mga kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nandito tayo ngayon sa Duterte Street. Ito yung binansagan ng kanyang mga loyalista kung saan isinasagawa nila yung kanilang programa. Pero tama, maaga pa, wala pa tayong nakikitang mga supporters dito. Gayunpaman, inaasahan natin na darating sila ngayong weekend. Kung present sila, plano naman ni Duterte na umabsent sa confirmation of charges hearing. Ito'y sa kabila ng independent medical checks na nagsasabing fit to attend ang dating Pangulo. Pinirmahan ni Duterte ang notification noong February 17 at isinumite ng defense ang waiver noong February 18. Sabi ni Duterte, hindi niya umano kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Siya raw ay kinidnap at dahil sa kanyang edad, kahinaan at kalusugan, malilimutan din naman niya ang mga sasabihin sa pagdinig. Baseless din daw ang mga paratang ng extrajudicial killings at politically motivated. Tutol man ang prosekusyon, ngayong araw naglabas ng opisyal na desisyon ang pre-trial chamber at ayon sa Article 61, 2A ng Rome Statute at Rule No. 124, maaring ituloy ang hearing kahit wala ang suspect. Voluntaryo niyang i-waive ang karapatang dumalo at naiintindihan niya ang kahalagahan at epekto ng waiver. Sinuri ng chamber ang waiver at nakita nilang naiintindihan ni Duterte ang kanyang karapatan. Naiintindihan niya ang mga consequence ng hindi pagdalo at ipinaliwanag ng mabuti ng kanyang abogado ang lahat ng ito. Dahil dito itinuring ng hukuman na sapat ang impormasyon para payagan ang pagliban ni Duterte. Corina, bukod naman sa confirmation of charges hearing, isa pang pagdinig yung inaasahan natin. Ito naman yung tinatawag nilang review of detention na magaganap yan sa huling session sa February 27. Dito, pag-aaralan ng hukom kung magpapatuloy pa ba ang detention ni Duterte o kung siya ba ay pagbibigyan ng conditional release. Ang resulta naman yan ay hindi agad-agad at lalabas yan makalipas ang ilang araw o ilang linggo. Corina. Okay, Kevin, pagka sinabi natin na si dating Pangulong Duterte ay hindi dadalo sa hearing ng live, siya ba'y merong monitor doon sa kanyang paghihintayan para marinig niya ang mga nangyayari? Corina, hindi pa natin matiyak kung meron siyang monitor. Pero ang matitiyak natin ay hindi siya required na pumunta or magpakita in person o kahit virtually. Dahil yung katulad ng mga naganap noong nung unang beses na siya ay humarap sa pre-trial chamber. So wala pa tayong kasiguraduhan dyan at i-check natin sa defense kung bibigyan siya ng monitor para masubaybayan niya mismo yung proceedings. Okay. Maraming salamat si Kevin Manalo, nag-uulat ng live mula sa The Hague, sa Netherlands. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.